At kaugnay po ng mga casualty sa pagsalubong sa bagong taon, makakausap natin Department of Health spokesperson, Assistant Secretary Albert Domingo. Doc Albert, Happy New Year. Good morning. Happy New Year, Ivan. Happy New Year sa lahat ng mga kapusong nakikinig at nanonood. Baka may updated numbers tayo, ASEC, sa bilang ng mga Yes, sugatan dahil sa paputok. papasok pa lang yun na Ivan, yung hawak ko pa rin is yung simula yung kahapon na as of 6 a.m. ng January 1. Ang ating total po ay nasa 340 na po. No? Ito ay mas mababa ng 34% kumpara sa total nung panahon ng nakaraang taon. Tapos dun sa ating pinaka-bisperas, 141 na kaso yung ating nabilang, mas mababa ng 64% kumpara sa nakaraang bisperas nung 2024. Yun nga lang, may mga humahabol, Doc eh. Like kahapon, buong maghapon yung mga namulot o baka ngayong umaga may mga humabol pa. Yes, tama yun, Ivan. No? Meron tayong mga late reports. At the same time, alam natin na marami pang mga kapuso ang hindi pa siguro nagagamit, yung mga paputok hindi naubos, or baka yung mga na sinubukang sindihan na hindi sumabog, na nakaiwan sa kalye ay kinukuha. Ang paalala po namin, hindi na po dapat kinukuha yan. Dapat dinidiligan na ng tubig at linilinis at tinatapon na po. Dahil yan pa rin po ay pulbura at maaari pa rin makasakit. Doc, ano bang analysis natin sa profile ng mga victims? Karamihan ba mga bata, mga kalalakihan? Ano ba ang profile? Yes, Ivan. Ang ating age group pa rin, no, marami ay mula sa 5 hanggang 19. Ang pinakamarami is 10 to 14. At ang kanilang kasarian, halos siyam sa bawat 10. 88% ay mga lalaki. So matotal, mga batang lalaki, Ivan, yung mga nabiktima dito. Marami sa kanila mga actively involved, no, mga 55%. Yung iba po naman ay natamaan lamang, hindi naman sinasadya. At ano yung mga naging paputok na involved dito? Yung top 1 natin, yung Boga, top 2 is yung 5-star, parehong illegal po yan. Top 3 is yung Quitis, siya ay legal pero nakakasakit pa rin. Top 4 is mga homemade or mga hindi na maalala ng mga ating pasyente. And then top 5 is yung ating Piccolo na isa ring illegal na firework. Naalala ko, Doc, sa mga nakaraang taon, na number 1 lagi dyan, Piccolo eh. Pero medyo narendahan, ika nga yung Piccolo, pero umalagwa naman ngayon yung Boga. Eksakto, Ivan, no? Actually, ang challenge kasi natin dyan, na nakita ko ngayong news item kanino, marami kasi mga bata and consistent sa epidemiology, maraming bata ang nakakakita ng mga do-it-yourself, mga videos online. So, ang daming mga iba-ibang version na ng Boga. Dati, pag sinabing Boga, ang iniisip yung PVC pipe. Pero I'm sure nakikita po ng mga kapuso reporters, no? Iba-iba yung mga lata, may mga Yes. bote, na mas lalong delikado kasi pag yung materials iba-iba, hindi standard, talagang sasabog talaga yan. Tapos highly flammable, Doc. Denatured alcohol daw nilalagay dyan eh, no? Yes, isa pa yung challenge kasi magaling ang ating PNP at DTI at kanilang ini-enforce yung dun sa gunpowder sa pulbura. In fact, yun yung basihan kung paano masasabing illegal o hindi. Merong dami ng pulbura na allowed. Pero ito, hindi pulbura ang ginagamit. Ang ginagamit, iba pwedeng denatured alcohol, yung iba gas yata yung ginagamit. So talagang delikado at kailangan ng ito yung para bang next frontier na tututukan. Kumusta naman, Doc, ang naging response sa mga ospital natin? Tuloy pa rin po ang pagiging code white ng mga ospital all the way until January 6. Handang-handa po ang lahat. Yung mga gamit di po nauubusan. At maraming salamat rin po sa ating mga frontliners, sa mga doktor, nurse at mga support staff na nakandoon. Mga nagbagong taon sa kanilang mga emergency room. Ready pa rin po ang mga ospital. Doc, while we note na malaki po, significant yung naging kabawasan sa bilang ng mga nabiktima, one injury is still one too many, ika nga, no? Moving forward, may mga naisip po ba kayo na pwede pa nating i-tweak sa ating siguro paalala, pananakot sa mga kababayan natin? Baka sa susunod na taon, mas maganda pa ang mga numero natin. Opo, so tatlong bagay yung naiisip namin. Una yung polisiya. Ang pananaw pa rin po ng DOH ay mas maganda ang total ban. Ngunit kami naman po ay flexible, alam namin binabalanse. So tingnan naman po natin yung halimbawa ng community fireworks. Napanood ko yung Kapuso sa Lubong, no? Yung SB19 nandoon. So nandoon, maganda yun. Better na manood na lang ho tayo, wag na tayong magsindi. Number 1 yun. Number 2, yung ating edukasyon na dapat ating parang baguhin yung tradisyon or yung kultura na sinasabi na kailangan magpasabog, kailangan
magpaputok. At saka yun na instinct na magkaroon ng rite of passage na para sa mga batang lalaki na pinakamaraming biktima ngayon, no, na hindi talaga to katunayan ng pagkalalaki, iba po yun. So edukasyon. And then number 3, yung parental supervision. Importante ho talaga dahil mga bata yung ating biktima, mga nanay at tatay, kuya at ate at mga tito, tita, lolo't lola, wag ho nating hahayaan ng ating mga chikiting. Doc Albert, maraming salamat. Happy New Year sa inyo dyan sa DOH. Happy New Year! Salamat! Nakausap po natin, Assistant Secretary Albert Domingo, tagapagsalita ng DOH. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.